Ito muna, Bago Balita! Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking biktima ng pambubugbog sa Cagayan de Oro City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Wala nang malay nang nadatnan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na nakaupo pa sa gilid ng bahay sa Coastal Road, Barangay Gusa, Cagayan de Oro City, pasado alas 3 kaninang madaling araw. Nagtamo ng mga sugat sa likurang bahagi ng katawan at pagdurugo sa ulo ang biktimang si Denmark Quizon, 26 anyos na taga FS Catanico, Barangay Cugman, Cagayan de Oro City. Agad naman binigyan ng UNTV Rescue ng pangunang lunas ang biktima at makalipas ang ilang sandali nagkaroon ito ng malay. Ayon sa biktima, habang binabaybay niya ang kahabaan ng Coastal Road sa kanyang motor ay bigla na lamang umano siyang binato ng grupo ng kabataan at pinagtulungang bugbugin. Nakatakbo pa ang biktima sa isang gilid ng bahay at doon na ito nakahingi ng saklolo. Matapos lapatan ng first aid si Denmark ay dinala na ito ng UNTV Rescue Team sa Northern Mindanao Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa ibang balita, naaresto sa Ermita, Maynila ang wanted na miyembro ng Abu Sayyaf Group na sangkot sa kidnapping incident sa Basilan noong 2001 at pambobomba sa bus terminal sa Kitabawan, South Cotabato noong 2002. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ni Basilan Regional Trial Court Judge Leo J. Principe noon pang January 2008, naaresto ng mga tauhan ng NCRPO at AFP ang Abu Sayyaf member na responsable sa pangingidnap sa 15 tauhan ng Golden Harvest Plantation noong 2001. Si Abdurrahman Dayung na may mga alias na Bisnar Salabudin at Abu Talha ay nahuli sa MH Del Pilar, Padre Paura, Ermita, Maynila noong linggo. Base sa investigasyon, sangkot din si Dayung sa Kidapawan Bus Terminal bombing noong October 10, 2002 na ikinabatay ng 7 at ikinasugat ng 24 na iba pa. Ayon kay NCRPO Director Guillermo Eliazar, nagtatago si Dayung sa Ermita at nagtatrabaho na bilang welder. Na-monitor natin na umiikot pupunta sa ibang mga kasamahan niya dito. Ang pagkakahuli natin sa kanya ay offshoot nung ating arrest ng isang kasamahan niya last December before traslasyon. Tuloy naman ang investigasyon ng NCRPO kung sino pa ang kasamahan ni Dayung dito sa Metro Manila. Dagdag ni Eliazar, walang dapat na ikabahala ang publiko kung may nahuhuli mang Abu Sayyaf sa Metro Manila. Ang Abu Sayyaf kasi, meron kasi ng mga inactive, merong active, di ba? At merong iba naman, sympathizer supporters. In the case of dun sa na-aresto natin, right now, dinidetermine natin kung siya ba ay active member. Kasi ang base naman ng arrest natin sa kanya is yung warrant of arrest niya for the case that has happened long time ago. Si Dayung ay kabilang sa mga tauhan ni Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Nadagdagan pa ang bilang ng election hotspot sa bansa habang papalapit ang halalan. Ayon kay PNP Chief Police Director Oscar Albayalde, 700 na ang tinuturing na election hotspot sa bansa. 74 dito ang kabilang sa listahan ng areas of grave concern. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Kasabay ng unang araw ng campaign period, inilabas ng PNP ang listahan ng mga lugar sa bansa na kabilang sa election hotspot. Ayon kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, patuloy na nadadagdagan ang bilang ng election hotspot sa bansa habang papalapit ang halalan. Sa huling tala ng PNP, umakyat na ito sa 701 kung saan 223 dito ay nasa yellow concern na ang ibig sabihin ay may insidente ng patayan noong mga nakaraang halalan. 382 naman ang kabilang sa areas of immediate concern o color orange na nangangahulugan na may presensya ng NPA, ASG, BIFF, MNLF at MILF. Mula naman sa huling bilang na 19 ay umakyat na sa 74 ang nasa ilalim ng election grave concern o color red na nangangahulugan na mayroong naganap na patayan noong nakaraang eleksyon at presensya ng mga terrorist group. This is based on the parameters that were given by the COMELEC. Unang-una,
yung may presence of intense political rivalry at saka presence ng threat doon by the CPP, NPA and other threat groups. Sa 74 na nasa grave concern o color red, 27 dito ang nasa ARMM, 19 sa Bicol Region, tig-7 sa Calabar Zone at Western Mindanao, tig-6 naman sa Mimaropa at Western Visayas, 5 sa Northern Mindanao, tig-4 ang Soc Sargent at Cordillera, 3 sa Eastern Visayas, tig-2 Central Luzon at Davao Region, tig-1 ang Caraga at Cagayan Valley. With the changes in the hotspots, now we will have to probably check on the deployment of our personnel. Dahil dito dumami, then we have to realign our personnel also with this data and with this decision by the COMELEC, then we have to realign our deployment also dito. Sinabi ni Chief PNP, ang Cotabato City at Daraga Albay pa rin ang nasa ilalim ng COMELEC control. Aniya, pinagtutuunan nila ng pansin ang kanilang 8-point side plan para masigurong ligtas ang halalan sa Mayo. Kabilang dito ang mahigpit na implementasyon ng gun ban, intensified focused law enforcement operations, pagbuwag sa mga private armed groups, maagang paghahanda ng seguridad at contingency plan, pagbibigay seguridad sa mga kandidatong may banta sa buhay, reshuffle ng PNP personnel, paghabol sa mga loose firearms at paghabol din sa mga gun for hire at criminal gangs. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Arestado ang isang dating kawani at asset ng Barangay Anti-Drug Abuse Council sa Barangay Tandangsora, Quezon City at 2 pang kasamahan nito sa isinagawang buy-bust operation sa lungsod kagabi. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Dati umanong tanod si Jonathan Rojas sa Barangay Tandangsora, Quezon City at nagsisilbing asset ng mga pulis. Siya ang nagsusumbong ng mga drug suspect sa kanilang lugar. Ngunit pasado 2:00 ng madaling araw kanina, ang naturang dating kawani ng Barangay Public Safety Officers o BPSO ang siya namang nahuli kasama ang 2 pang iba dahil sa umunoy pagtutulak ng ilegal na droga sa kanilang lugar. Actually, nung mga series of operation natin, nagduda na kami. Maliban doon sa watchlist na binibigay po ng barangay, meron din kaming mini-maintain na watchlist. Kaya ito, trinabaho na natin. Kaya nagresulta sa pagkaka-aresto nitong si Jonathan na dating BPSO. Sabi niya, pero i-verify nga po natin kung talagang wala na siya sa barangay. Nasabat sa mga suspect ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 100,000 piso. Itinanggi naman ni Rojas ang pagbibenta ng shabu. Binaliktad lang umano siya ng mga drug suspect at ibang asset sa kanilang lugar na dati niyang isinumbong sa mga otoridad. Kahit po yung mga alpa ko, bumaligtad din po sa akin dahil mas marami sila napapakinabangan doon sa kabila. Gayunman, nanindigan ng ibang nahuling drug suspect na si Jonathan ay nagtutulak ng droga. Lahat halos ng addict dito pinanghuli na pero addict naman siya. Nasa kustodiya na ng Quezon City Police District ang mga suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Quezon City. Nasabat naman ng mga tauhan ng Bureau of Customs o BOC sa Ninoy Aquino International Airport ang mahigit 13 kilong shabu na itinago sa mga car muffler. Inihahanda na ng mga otoridad ang mga reklamong isasampa laban sa consignee at mga sangkot sa naturang shabu shipment. Ito ang balita ni Nel Mariboho. Over ng NAIA Bureau of Customs sa Philippine Drug Enforcement Agency ang nadiskubre nilang 26 na pakete ng shabu na nakasilid sa mga muffler ng sasakyan. May kabuuan nitong timbang na 13 kilo at tinatayang nagkakahalaga ng 70 milyong piso. Base sa record, ang packages ay naglalaman ng auto parts at idineklara na nagkakahalaga ng $500 at nagmula pa ang shipment sa California, USA. Natuklasan ito ng NAIA Customs matapos ang isinagawang physical examination ng naturang shipment sa DHL warehouse. Doon din nagduda yung examiner natin sa weight niya. Hindi na tinukoy kung sino ang consignee ng kargamento. Hindi rin lumutang ang recipient o pinadalhan nito. Ayon sa mga otoridad, posibleng nakatunog ang mga ito na nabisto na ang nilalaman ng mga muffler.
Ngunit sa kasalukuyan ay inihahanda na ang reklamong ihahain laban sa consignee at mga sangkot sa iligal na kargamento. We'll be filing charges po doon sa consignee and hopefully lumabas yung warrant of arrest para launch tayo ng isa pang operation para sa consignee. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Dinismiss ng Department of Justice o DOJ ang kasong murder laban kay 13 Martires City Mayor Melandres de Sagun na idinadawit sa pagpatay sa kanyang vice-alkalde na si Alexander Lubigan. Absuelto rin sa kaso sina Luis Abad Jr. at Ronel Bersamina. Ayon sa National Prosecution Service o NPS, naresolba at nailabas na noong nakaraang linggo ang desisyon ng DOJ sa reklamo. Inirekomenda naman ng DOJ na kasuhan ng murder sa korte sina Ariel Paiton at Maragondon Cavite Councilor Lawrence Arca alias Umbe bilang accessory sa krimen. Si Paiton ay sinasabing kapatid ng isa sa mga gunmen habang nadawit sa kaso ang konsehal dahil sa umano'y pagtatakip nito upang hindi malaman kung sino ang nasa likod ng krimen. And for the news abroad, an award-winning journalist in Brazil was killed after the helicopter he was traveling in crashed onto a truck on a highway in Sao Paulo on Monday. Abby Valdez has the story. 2 people were killed in Sao Paulo on Monday after a helicopter crashed into a truck on the highway in the Brazilian city, with a prominent local journalist Ricardo Boy shot among the dead. According to the local media, the crash took place at about midday local time. The helicopter lost control, crashing into a truck on the highway before catching fire. 2 people were killed and another injured in the incident. When it crashed, it exploded. The pieces are all over the place. It caught fire. The body's on the floor. After 15 minutes, firefighters arrived. Television journalist Ricardo Boy Shot was killed in the crash. A well-known figure in Brazil, Boy Shot fronted various news programs in the country, including on Brazil's media giant Globo. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. The refugee Bahraini footballer Hakim Al Araibi returns to Melbourne, Australia after extradition case has been dropped. Kath Dumaraos reports. A refugee Bahraini footballer with residency status in Australia boarded a flight for Melbourne early on Tuesday after Bahrain dropped its bid to have him extradited from Thailand, bringing to an end a case that had drawn international criticism. Hakim Al Araibi, 25, who fled Bahrain in 2014 and received refugee status in Australia, was arrested in November last year at Bangkok Suvarnabhumi Airport while on a honeymoon trip, following an Interpol notice issued at the Gulf state's request. Araibi has lived in Australia since 2014 and plays there for a local soccer club. The detention of Araibi, who appeared with his feet in shackles at a court hearing last week, drew international criticism, with Australian authorities and fellow footballers urging Thailand to release him. So I think the Thai government changed their mind for a couple of reasons. The first is the international support that's been shown. As I said, from FIFA, from the Olympic Committee, and from the international community. I think the Thai government has realised that to do the right thing and to abide by international law, to abide by the principle of non-refoulement, and to really ensure that Hakim, is not being sent back to any danger and can return to a country that has already provided him with protection. Araibi had said he faced torture if returned to Bahrain. A Bahrain government spokesman declined to give details when asked who had ordered a halt to the legal proceedings. However, authorities in Bahrain, which has accused Araibi of crimes committed during the Arab Spring protests of 2011, also reaffirmed their right to pursue legal actions against him. In a statement, Bahrain's foreign ministry said it had noted the halt of legal proceedings and the verdict against the footballer remained in place. Araibi was convicted of vandalizing a police station during the 2011 anti-government protests in Bahrain and sentenced in absentia after he fled. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Heavy rains continue to wreak havoc in regions of Chile and Peru this week, causing rivers to overflow and forcing residents to flee
from their flooded homes. In Chile's Atacama region, areas such as Iquique were hit hard after rushing flood water swept through residential areas. Destruction to roads has caused delays in the delivery of goods such as dairy products. Chilean President Sebastián Pinera said the damage was valued at some $90 million. In neighboring Peru, heavy rains and mudslides have killed 5 people and left hundreds without homes in the past week, according to authorities. Roads, bridges, houses, health centers, police stations, as well as some educational institutions have been destroyed. In other news, thousands of canine compete for Westminster Dog Show title in New York. Marie Peñaranda reports. The annual Westminster Kennel Club Dog Show opened in New York on Monday, with nearly 3,000 competitors vying for an array of trophies, including Best in Show, the most prestigious title in the rarefied world of pedigree dog breeding. This year's two-day event draws challengers from all 50 U.S. states and 14 other countries, including Russia, Mexico, Brazil, Canada, and Japan, at the 143rd Annual Westminster Kennel Club Dog Show, held at the Madison Square Garden. It is the second oldest U.S. sporting event, behind only the Kentucky Derby horse race. The Westminster Kennel Club was established in 1877 before the invention of the light bulb and the automobile, according to the organization. This year, some 2,800 dogs are set to compete, with the top dog picked as Best in Show on Tuesday. Competition features dogs from 203 breeds and varieties, including 2 new tongue-twisting additions: the Netherlands Kooikerhond, a small dog whose silky coat is white with auburn patches, and the Grand Bisset Griffon Vendean, a larger breed known for its short legs, long ears, and shaggy coat. He's an older dog, so even when we got him. So I always like to say, everyone says you can teach an old dog new tricks, but he kind of teaches us how he wants to do it. Dogs are divided into 7 groups: hounds, toys, non-sporting, herding, working, sporting, and terrier. The dogs that emerge victorious from each of the 7 groups then vie for the Best in Show trophy. The reason people come here year after year, and actually for 143 years, is a simple fact. They love dogs. It's all about love of dogs. And I don't think, other than cat people, there's no one who can really dispute that. Dogs are wonderful, and we love having them in our lives, and we celebrate that companionship. Marie Peñaranda, UNTV News and Rescue, USA. Tatlong 368 araw o mahigit 9 na taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. Sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. 79 na bag ng dugo naman ay nakuha sa magkahiwalay na mass bloodletting ng Members Church of God International at Philippine Blood Center sa Antipolo City at Angono, Rizal. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Masayang 27 anyos na programmer ni si Regina Ann Levides nang pumasa siya upang makapag-donate ng dugo sa mass bloodletting ng Members Church of God International at Philippine Blood Center sa Rizal noong linggo. Ilang beses na rin anya kasi siya na nare-reject sa mga nakaraang mass bloodletting. Ito ay dahil sa hindi siya pumasa sa mga requirements gaya ng tamang timbang, vital signs at hemoglobin count. Ngunit sa pagkakataong ito ay matagumpay na nakapag-donate ng dugo si Regina. Bagamat nahirapan ng mga nurse dahil maliit ang kanyang artery o ugat kung saan tinutusok ang karayom. Dalawa yung nag-check sa akin, yung nurse tsaka yung doktor. So sabi nila wag na lang daw dahil possible daw mag-stop.
tapos tutusok sila ulit, masakit daw. So yun. Tapos ngayon, salamat sa Diyos kasi successful naman. Sa magkahiwalay na mass bloodletting ng MCGI at PBC sa Angono, Rizal at Antipolo City, nakakolekta ng 79 na bags ng dugo mula sa mahigit sa 100 nakapag-register. So sa mga tao, para mas ma-encourage kayo, isipin na lang na mas marami kayong natutulungang tao sa pagdodonate ng dugo. So in just one blood donation kasi, at least 3 sineseparate yun. So 3 tao yung natutulungan nyo. So mas maraming taong natutulungan. So mas fulfilling sa pakiramdam. Jenica Cruz para sa Serbisyong Kasangbahay. Nasa 500 overseas Filipino workers o OFWs ang natulungan ng UNTV at ng Members Church of God International sa isinagawang libreng medical mission sa Macau, China. Ito ang balita ni Ramis Naral. Matagal lang sumasakit ang ngipin ni Maribix pero tinitiis na lamang niya ito dahil mahal magpabunot ng ngipin dito sa Macau, China. Kaya't sinamantala niya ang libreng bunot ng ngipin na isa sa mga serbisyong hatid ng Free Medical and Dental Mission ng UNTV, Kamanggagaw Foundation at ng Members Church of God International o MCGI Macau Chapter. Ay, actually yung pong service maganda po. Yung pong dentist, supportive nga po, lalo na dahil hindi maganda. Dahil po, supportan niya po ako kasi nung yung binubunan niyang ngipin ko hindi ganong madali. Kaya tapos yung mga kasama niya rin supportive din po. Malaking tulong para sa mga overseas Filipino workers o OFW sa Macau ang libreng medical mission dahil malaking tipid na rin ito sa kanila. Samantala, hindi na bagong bagay kay Mang Wilfredo Marcelo ang ginagawang free medical services nila Kuya Daniel Razon at Brother Eli Soriano. Sa pamamagitan ng panonood sa YouTube, nalaman ni Mang Wilfred na magkakaroon din ng medical mission sa Macau at siya na mismo ang nag-anyaya sa mga kasamahan niya upang maka-avail ng libreng serbisyong medikal. Madalas sa mapanood sa YouTube, naisip ko na para maka-benefits naman yung iba, niyaya ko sila pumunta rito. Nagpa-check up ako tungkol sa prostate. Parang nagsuspitsa ako na mayroon, kaya nagtanong ko sa doktor ko may prevention ng sakit na ito. Siyempre, satisfied ka naman na liwanagan ka tungkol sa nireklamo mong sakit, panatag na rin loob ko. Subscribe Brother Eli, sana pahabain pa ang buhay niya para may pagpatuloy. Marami pang makapag-benepisyo at marami siyang ang mga programa ay diretso sa katotohanan. Ilan lamang sina Maribix at Mang Wilfredo sa halos 500 OFWs na nabigyan ng libreng konsulta at gamot, bunot ng ngipin at libreng eye check-up at salamin. Ang Free Medical and Dental Mission sa Macau ay taon-taong isinasagawa ng UNTV at KFI sa pangunguna ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon at ni Brother Eli Soriano ng MCGI. Hiling ng mga kababayan natin dito sa Macau na muling makabalik ang libreng serbisyong ito dahil sa napakalaking tulong na nagagawa sa kanilang pangangailangang medikal. Ramis Naral, UNTV News and Rescue, Macau, China. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming binabalita. Magandang gabi.